What's up everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're gonna be talking about kung magkano ba yung nagastos ko sa pagpunta dito sa may South Korea. It's been a long time since I uploaded my last video. Lagi kaming may pasok, tapos minsan pati linggo may pasok kami. So for this video, we're gonna be talking about kung magkano ba yung nagastos ko sa pagpunta dito sa may South Korea. Yung mga babanggitin ko dito ay ito yung mga nagastos ko nung ako ay papunta dito. So magkakaiba naman kami na nagastos ng mga ibang mga EPS o yung ibang mga aspirants na nakapunta na dito sa may South Korea. Masasabihin ko lang sa inyo ay yung mga nagastos ko mismo sa akin. So, una sa lahat ay alam naman natin na hindi ganun kadali ang pangingibang bansa. Kasi kailangan talaga natin ng pera. Kung sakali man nakapos kayo, so much better kung mag-iipon muna kayo bago kayo mag-take ng exam. Tapos habang iintay kayo ay nag-aaral kayo. Ang pinakauna naging gastos ko sa pagpunta dito ay ang libro. So, nag-try muna ako mag-self-study. So, nag-self-study muna ako. So, bumili ako ng book. Parang sa Shopee ko siya nabili or sa Facebook. Limot ko na din, medyo matagal na din siya. So, mga 1,000 pesos yung book 1 and saka book 2. So, ang ginawa ko nung nag-aaral muna ako, nung nag-focus ako sa mga vocabs, conjugation and vowels sa YouTube. Nag-aaral muna ako ng consonant at saka vowels. Yan. Tapos, bumili na ako ng book na nagfo-focus mismo do sa exam. Book 1 and book 2. Yun, doon na ako nag-focus, doon na ako nag-aaral. So, yung book 1 at saka book 2, meron nabibili na sa Shopee at saka sa Facebook, ang alam ko. Tapos, minsan ay nagbibigay din yung KLC kung magki-KLC kayo. 1,000 pesos yata yung nagkasusunod sa book. Tapos, ang sunod kong ginawa ay kumuha ako ng passport. Yan. So, nagpa-appointment pa kami. That time pa, punuan pa. Nahirapan pa akong makakuha ng slot noon. So, dalawa kami ng kakambal ko. So, yun. Sa may San Pablo pa kami nakakuha. Doon pa kami nakaabot. Sa Robinson Lee pa doon sa amin, mayroon din naman kuhanan ng passport. Mayroon din naman doon DFA. Kaso, puno talaga yung slot noon. 950 pesos. Yan. Tapos, kinuha na lang namin siya sa may San Pablo. Yan, so medyo matagal din yun kasi talagang naghanap pa kami ng available slot ng oras na yun. Tapos, so, isang buwan yata ako nag-self-study nun. So, napag-desisyonan ko at saka nung kapatid ko na mag-KLC na lang kami kasi syempre kailangan namin yung pag-aralan yung mga conjugation kasi pag nag-aaral ka ng Korean, may mga dinudugtong sila. Halimbawa yung katulad ng anmugo, mukchian na, mumuko. Eh, medyo mahirap talaga siyang intindihin. So, kailangan talaga namin mag-KLC. So, 2 buwan yata kami nun na nag-aaral ng self-study sa may book. Tapos, pumasok kami ng KLC. So, much better talaga kung mag-aaral ka muna ng self-study bago ka pumasok sa KLC. Kasi pagka pumasok ka ng KLC, dun ka na lang magpo-focus sa itinuturo nilang mga conjugation kaysa sa babalik ka na naman sa pag-aaral ng mga vocabularies. So, much better talaga kung madami ka na alam na vocabularies bago ka pumasok ng KLC. Pero depende din naman sa inyo yan. Kung gusto nyo magdiretso na kayo ng KLC, tuturo din naman sa inyo yan. Pero mas maganda talaga yung madami kang alam na vocabs para focus ka na lang sa conjugation at saka sa mga conjunction. So yung nagastos namin sa KLC, mga 8,000 pesos yon. So dalawa kami, bali 16,000. Nung pumasok ako sa KLC, kinuha na nila ako ng 8,000 pesos. Yan, so 8,000 pesos yung binayad ko sa KLC. So naging worth it din naman siya kasi 6 months yon yung sa amin, 6 months na papasok kami sa KLC everyday. Tapos Thursday lang siya walang pasok. Yan, kasi pagka everyday kami pumasok, kasi yung Sabado at Linggo, minsan kasi sa pagka weekdays ay may pasok yung ibang mga students. So pati Linggo at saka Sabado meron. 6 months yon, 6 months. So ang layo pa nung KLC na pinasukan namin. Nandun siya sa may parting Lipa. Yung bahay namin parting sakop na siya ng malapit na siya sa sa may, alam niyo yung boundary ng San Antonio, Quezon at saka ng Padre Garcia. Yan, so Padre Garcia at saka San Antonio, Quezon. Andun kami sa parte ng San Antonio, Quezon. Yung Quezon, part na siya ng Quezon Province. So isang barangay lang talaga yung pagitan niya. Batangas na. Medyo malayo siya hanggang doon sa may school na pinapasukan namin. So umabot pa siya minsan ng 30 minutes o kaya isang oras pagka pupunta kami doon sa mismong school. Medyo malaki din talaga yung gastos at saka yung pagkain namin. So napag-desisyon namin na para mas makamura-mura, bumili kami ng motor. Tapos yun, nagmotor na lang kami papunta doon, pasok. Everyday yun, watakat ang ginagawa namin. So, mula bahay hanggang school, tapos school hanggang bahay, tapos pagkain pa namin. 3 hours lang lagi yung pasok namin, 9 to 12. Yan, so medyo malaki din talaga yung gasolina. So, yung gasolina namin on everyday balikan ay 100 pesos. So, sa isang buwan ay 30 days. So, bawasan natin siya ng 4 kasi yung 4 na yung walang pasok. So, Thursday, mga 28 hanggang 28 siya. Ita-times mo yun sa 6. So, medyo malaki din sa mga 3,000 per month. Sabihin natin, estimated ko, mga 3,000 per month. Tapos, 6 months yun. So, papatak siya ng mga 18,000 pesos. So, ang ginawa namin nun para mas makatipid kami. So, hindi kami nag-everyday pumasok.
parang isang linggo, 2 beses hanggang 3 beses kami pumapasok. So, ang naging pamasahe namin nun ay parang mga 10,000 pesos. Siyempre, kakain pa kami nun minsan sa labas. Pero minsan, madalas sa amin na lang kami kumakain kasi kailangan din talaga magtipid. Mas mahal yung pamasahe kaysa dun sa mismong KLC. So, much better talaga kung mas malapit sa inyo yung KLC na papasukan nyo. So, pagkatapos nun ay meron pang exam fee. So, after namin mag-take ng KLC, nagkaroon agad ng registration for examination. So, $24 yun. Depende sa palitan. So, that time, mga 1,300. So, mga 1,300 pesos yung binayad namin. Tapos, pamasahe na naman. Nag-exam na kami that time. Tapos, nakapasa. Nung nakapasa na kami, ay nag-intay kami ng announcement ng POA o DMW na ngayon. So, nag-intay kami ng announcement. Tapos, ay nagkaroon kami ng pagpapasa ng aming medical. Yan. So, nagpa-medical kami noon. First medical namin. 1,300 pesos yung binayad namin sa medical. So, depende din pa rin yan sa hospital na pupuntahan nyo kung saan kayo magme-medical. Kung saan yung accredited ni DMW. After no, ng medical namin, ay nag-intay ulit kami ng ilang days bago magkaroon ng employer. So, nagkaroon ng massive selection nun, KLT 18. So, naselect din agad ako nun. Nung naselect na kami, so linakad namin yung ibang mga papeles at saka mga requirements na hinihingi ni POA. Nag-intay kami ng ilang days bago kami magkaroon ng employer. Tapos, nagkaroon siya ng massive selection. So, after namin ma-select, ay naglakad na agad kami ng mga requirements namin. So, nagpasa kami ng NBI. So, NBI, kumuha pa ako nun sa Mailipa. Mga 115 pesos kung hindi ako nagkakamali. So, 115 pesos para doon sa NBI. Kailangan ay valid for 3 months kasi gagamitin din yun sa visa. Tapos kinuhanan nila kami ng visa fee, 3,000 pesos yun. Tapos nagpa-x-ray din kami, nagpa-COTB din kami. Yung x-ray, 910 pesos siya. Tapos yung COTB, 700 pesos. 700 pesos doon sa may COTB. Tapos yung DMW processing fee ay nasa 2,740 pesos nung oras namin. Tapos yung OWA membership fee, 1,370 pesos para sa OWA membership fee. Tapos yung pag-ibig na 300 pesos, yan. So, pwede nyo naman siya bayaran pag paalis na kayo sa mismong DMW. So, 300 pesos yun, yung para sa pag-ibig. After nun, meron pang training sa Manila bago ang pag-alis nyo. Mga 5 days yun. Naging libre naman yung pag-stay namin kasi may kapatid kami sa may Manila. So, dun muna ako nag-stay. So, medyo nakamura-mura ako. Medyo malayo siya ng kaunti sa DMW, pero mas okay na yun kaysa sa magbabayad pa ako ng hotel. Medyo bawas na talaga yon yung pinag-stayhan ko. Tapos, yung pinaka naging pamasahe namin doon balikan, kasi medyo malalayo talaga. Halos inikot talaga namin yung buong Manila. So, umabot yung pamasahe namin siguro tansya ko mga 15,000 pesos kasi kasama doon yung pagkain namin. Kasi minsan talaga, pupunta kami doon, tanghali talaga, wala kaming choice kundi kumain sa labas kasi magugutom kami. Nung time kasi na yun, hindi din ako makain ng mga street food kasi delikado baka magkaroon ng sakit. Yan. So, kailangan talagang alagaan yung sarili kasi paalis na kasi nung oras na yun. So, kumakain na lang kami sa labas. Alam naman natin na medyo mahal lang ngayon yung mga pagkain doon sa Pilipinas. Yan. Kasi, sabihin natin nag-stay ako doon sa bahay ng kapatid ko pero malayo talaga. Nagta-tricycle pa kami noon. Balikan, abot siya ng 100 tapos yung pamasahe pa namin sa jeep. Yan, tapos minsan sumasakay pa ako sa MRT, LRT. Tapos minsan pagka medyo matagal talaga, umuwi pa ako ng Batangas, tapos babalik ulit ako ng Manila. So nangyayari, Batangas, Manila, Manila, Batangas. Magastos talaga siya ng malaki. Yan, no choice naman talaga. Hindi naman ako pwede mag-stay ng matagal doon sa Manila. So kailangan ding umuwi sa amin. So, doon ako nagpahinga sa amin. Hindi ko naman masyadong naramdaman na ganun kalaki yung pamasahe kasi paunti-unti siya. Kasi hindi naman siya isang bagsakan talaga diretso, di ba? So, paunti-unti siya hanggang sa natansya ko na medyo malaki talaga yung naging pamasahe ko. Yan. Depende talaga yan sa layo nyo. So, yung iba nga galing pang Cebu. That time, hindi pa nagpapa-exam doon sa mga lugar na medyo malalayo sa Manila. So, yung iba galing pa talaga ng malalayong lugar tapos nagpi-plane para lang makapag-exam. Yung iba nagbubook pa ng hotel para sa tutuluyan nila. So, ang alam ko pati ay sa baba ay mayroon pang pregnancy test. Yan. So, kailangan nyo pa talaga ng pregnancy test. Yan, pagka paalis na kayo. Kasi hahanapin talaga nila yan. Kung sakaling pipikiin nyo naman yan, pagdating nyo dito sa may South Korea ay may medical ulit tayo. So, wala din kayong magiging takas. Kahit ipeke nyo yung mga documents nyo sa Pilipinas, hindi yan lalagpas dito kasi pagdating dito, nadedetect nila yung sakit nyo kasi may medical ulit tayo dito. Pagbaba nyo sa training center dito sa may Korea. After nung makapaglakad ng mga yon,
ay yung gastos nyo pag alis nyo. Ang unang pinakang magiging gastos nyo pag paalis na kayo, yun ay ang airplane ticket. So, nung oras namin, mga 27,500 pesos yung binayad namin sa plane ticket. 27,500 pesos. Tapos, kailangan din namin pasa nun ng swab test. So, kinabukasan, bago ang aming flight, ay pa-swab test na kami. So, sa swab test, ang ginastos namin sa swab test ay 3,360 pesos. Talagang wala kaming pahinga nun bago yung flight ko dito. So, wala kaming pahinga kundi maglakad ng mga papeles. So, bago yung swab test namin, bumili pa ako ng mga nasal spray nun, mga panggamot sa lalamunan para malinis yung lalamunan ko. Yan, nasal spray, tapos yung pang gargle. Yan, so, pangmumog. Yan, so bumili pa ako niyan. Tapos iniwasan ko din na magkaroon ng sipon nun. Tapos kailangan nyo din magdala ng pocket money. So, sasabihin naman yan sa inyo habang binibriefing pa lang kayo. So, kailangan nyo magdala ng pocket money. Ito yung parang pwede nyong gastusin sa unang buwan nyo dito. Kasi may ibang company talaga na hindi libre ang pagkain. Yan. So, yung ibang company libre naman, pero yung iba talaga hindi. Tapos yung iba libre yung tanghali, yung umaga at saka hapon hindi. Yan. So, kailangan nyo talaga ng pera. Alangan naman magdala pa kayo ng bigas papunta dito. Dito talaga kayo bibili nun. Siyempre, nakakahiya din naman kung magkakabul ka agad o mag-advance pay ka agad. Nakakahiya din naman kasi kung babalik agad sa company mo. So, much better talaga na may sarili kang pera. Sasabihin naman nila sa inyo yan. So, dollar yung gagamitin nyo. Papalit nyo siya doon sa Pilipinas. $150 yung pinapalit ko. Mga 14,000 pesos yun. Tapos pagdating namin dito, may training center, ay pinapalit din namin siya into won. Yan. So, may mga magpapalit din naman doon sa training center. Much better talaga kung may pocket money ka para hindi ka kakapusin pag andito ka na. Kasi mahirap talaga kapag pupunta kasi sa lugar tapos wala kang dalang pera. Tapos, bago ako pumunta dito, ay namili pa ako ng mga susuotin ko at saka ng mga gamot. Yan. So umabot din ng 6,000 pesos yun yung mga nagastos ko sa pinanlagay ko sa mga maleta ko. Nagdala din ako ng mga dilata at saka mga noodles. Yan. So, mostly ang dinala ko nun mga dilata. Pero may mga Philippine store din naman dito sa South Korea. Kaso nga lang, syempre, baguhan ka pa lang, wala ka pa namang alam. Paano kung yung kumpaning napuntahan mo, wala palang Pinoy, wala din magtuturo sa'yo kung saan makakabili nun. So, syempre, makakapangapa ka pa nun. So, mga ilang buwan ka pa bago ka pa makakalabas. So, lahat-lahat ng nagastos ko, parang mga nasa 27,000 pesos yun. So, kung iisipin nyo, medyo malaki talaga siya yung nagastos ko. Kasi, yun nga, hindi mo naman talaga maiiwasan yung paggastos. Depende din talaga sa layo yan. Depende din talaga sa mga ginagastusan mo yan. Kasi may mga kailangan talaga tayong gastusan. So habang nagpa-process ka naman ng mga documents mo yan, hindi mo siya masyadong ramdam. Kasi paunti-unti yung pagkakat niya sa'yo. So doon ka lang medyo malalakihan ng malaki kapag paalis ka na kasi yung 27,500 pesos na yun. Yan, so medyo iisipin nyo minsan na medyo kulang talaga yung pera nyo. So alam naman talaga natin na kapag mangingibang bansa tayo, kailangan natin ng pera. Yan. So, napakalaga talaga ng pera. Na kayo, kung sakaling wala naman kayong pera, so, pag-ipunan nyo muna. So, mga 60,000 or 70,000, ang alam ko, pwede pa nagiging budget. Medyo naging mahal lang sa akin kasi, syempre, yung pamasahe ko, doon ako nalakihan sa pamasahe ng pauli-uli, tapos mga pagkain. So, kung gusto nyo naman talagang sundan yung pangarap nyo, madami naman talagang paraan. Mga 60 or 70k, alam ko, kaya nyo nang makapunta nun dito. So, ang magpapalaki lang talaga dun ay yung pinakang plane ticket kasi sa 27,500 yung plane ticket. So, yung iba naman, kaya naman siya ng 60,000 to 70,000 pesos. So, nakadepende talaga yan kung gaano kalayo yung bahay nyo. Yan. So, kung may pwede naman ka mag-stay yan. Dami naman talagang paraan kung gugustuhin nyo. So, depende na lang talaga sa inyo kung paano yun. Una pa lang naman talaga sa lahat, alam naman talaga natin na medyo malaki talaga yung gastos lalo na kapag pupunta ka ng ibang bansa. So, paghandaan muna natin yung gastusin. So, mas mahalaga talaga na mayroon tayong panggastos bago tayo pumunta sa ibang bansa. So, medyo malaki din talaga yung magagastos. Sulit naman siya kasi kapag andito ka na, kapag nag-start ka na magtrabaho, so unang sahod mo pa lang ng buwan, kaya mo naman siyang mabawi ulit. So, depende na lang talaga sa iyo yan kung paanong way mo siya i-handle yung budget mo. So, ang ginawa ko nun, so, kaya bumabalik kami ng Batangas nun. So, habang nagpa-process kami ng mga requirements namin, ay nagsa-sideline kami sa trabaho ng kakambal ko. So, medyo nakatulong-tulong din naman siya kahit papaano. Bago ako makapunta dito, medyo mahirap din talaga yung napagdaanan namin ng kakambal ko. Pero, sulit naman siya kasi kapag andito ka na,
yung pinaka nagastos mo ay kaya mo naman siyang ulit mabawi sa isang buwan mo palang trabaho dito. Galingan nyo na lang sa examination at sulitin nyo talaga yung oras nyo. Mag-aral kayo ng mabuti. Mag-ipon-ipon na lang kayo para sa sarili nyo, para din sa pang-exam nyo. Pag nagkaroon ulit ako ng time, so gagawa ko ng ibang vlog. I-vlog ko tong bahay ko, yung apartment ko na tinutuloyan ko dito. So, hanggang dito na tong video ko na to. See you again on my next video.